Muna po tayo. Una ay, of course, gusto natin magpasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan. Kaya nasabi ko po na siya'y tapat dahil last Sunday ay alam po natin kung ano yung dumating na bagyo na in-expect po ng marami ay malaking kapinsalaan. Subalit, sa pong bagay na napakaganda na ginawa ng Diyos dahil dinilig niya ang ating panalangin na tayo po ay nagpakumbaba sa kanyang harapan. At sabi nga po nila yung expected na malaking distraction or kung ano man po yung pinsala ay naging minimal lamang. At thank God sa kabila ng malakas na ulan at na hangin ay ang ating mga tahanan ay buo pa rin. Amen. So yan po yung katapatan ng Diyos. At wala pong dahilan pag hindi tayo maging tapat sa Kanya dahil sa lahat ng bagay siya'y kumikilos sa ating mga buhay. So medyo ano po yung message mo ngayon? Hindi ko po alam kung paano mo pagtugma-tugmain yung mga verses na aking kinalak para yugnay lamang sa isang bagay na ginawa din ng Diyos sa buhay ko. Although, I was asking Him kung kailangan ko pa itong ipatutuo, pero I believe pinahintulutan ng Diyos yung isang bagay na yun na nangyari sa akin upang hindi lamang ito pagdaanan minsan sa buhay ko, kundi ito ay maiugnay sa kasalukuyang ginagawa din ng Diyos sa atin. Na noon ay ginawa na niya at hanggang ngayon at sa mga darating na panahon at yun mismo yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang dakilang sakripisyo na ginawa niya sa bawat isa sa atin. Although ako po ay sabi ko nga kay Lord, help me kung paano ko po ma-integrate ito sa mga verses na ibinigay niya sa akin. Una sa lahat ay nais ko muna na basahin, of course, ang sinulat ni Apostol Pablo. Isa po sa mga paborito kong laging binabasa ay ang mga epistles ni Paul. So, Philippians 3:10. Very familiar po tayo dito that yung inaasam ni Paul na kanyang maabot pagkatapos na nakilala niya si Jesus, ito ang kanyang nais pa na maranasan. Sabi niya dito sa version na aking babasahin, and I continually long to know the wonders of Jesus more fully and to experience the overflowing power of His resurrection working in me. I will be one with Him in His sufferings, and I will be one with Him in His death. Only then will I be able to experience complete oneness with Him in His resurrection from the realm of death. So, ito yung dalangin ni Paul. Ang sabi niya, si Paul na dakilang alagad o apasal ng ating Panginoon ay naghahangad pa rin na sabi niya, I want to know Him more. And the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. So, binanggit po niya dito yung kanyang fellowship, to be one with Him in His suffering. Sino pong gustong makiisa sa Diyos sa kanyang suffering? At mamaya, sa mga verses din po na babasahin ko, no wonder bakit gusto ni Paul na makiisa siya to fellowship with the sufferings of our Lord Jesus Christ. Kasi yun po yung magpapabago sa atin na kung saan ay makakasama tayo sa unang pagbangon mula sa mga patay. Nang sabi niya sa verse 11 natin yung binasa, if by any means I might attain to the resurrection of the dead. Amen. So, and then nais ko rin pong idugtong ito sa sinulat din ni Paul in 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter
5, verses 19 to 20. Okay. So, ang sabi niya dito, I want to read in Tagalog mamaya din. Kasi kung isa po, nagiging mas lalo pang malinaw, na-expand yung ating revelation. Although, sapat na po yung isang translation para mag-reveal si Lord sa atin. Pero gusto ko lamang pong basahin din ito sa Tagalog. Okay. Verse 19 ng 2 Corinthians chapter 5. Okay, 19. Ito po yung tungkol sa Ministry of Reconciliation na yung ginagawang pakikipagkasundo natin sa Diyos na ito na yung panahon para patuloy natin ipagkasundo yung ating sarili sa Diyos. Sabi po niya dito sa verse 19, I think bukunahin ko sa Tagalog. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niyang tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So ito ngayon ang ating ipinapangaral. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Okay. So, ang sabi niya dito, balikan natin yung verse 19. It was God personally present in Christ, reconciling and restoring what? Restoring the world. Buong mundo po. No? Hindi lamang tayo na ipagkasundo na kay Kristo, na tayo mismo nakipagkasundo na rin sa Kanya, na naging kaibigan niya. Sabi niya po dito kanina, na it was God personally present in Christ, reconciling and restoring the world to favor with God, with Himself, not counting up and holding against men their trespasses, but canceling them and committing to us the message of reconciliation, of the restoration to favor. This is the Amplified Version. So, kaya po, dahil dito, sabi niya, in verse 20, so we are Christ's ambassadors, God making His appeal as it were through us. We as Christ's personal representatives beg you for His sake to lay hold of the divine favor now offered you and be reconciled to God. Verse 20, for our sake He made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through Him we might become endued with, viewed as being in, and examples of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with Him by His goodness. So that means lahat ng ito, lahat ng bagay na tinanggap natin sa Diyos, na maging ang ating kasalanan na Kanyang pinatawad at maging ang kamatayan ay ating mapagtatagumpayan, nang ibig sabihin, kahit mamatay tayo, muli tayo mabubuhay. That is the goodness of God. Amen. By His goodness. Hindi po dahil sa ating sariling gawa, na hindi po dahil sa kung ano man yung
akala natin na magliligtas sa atin na relihiyon, kundi ang relasyon, our reconciliation to God. Amen. Pagkatapos na tayo makipag-reconcile sa Kanya at nakipagkasundo na gusto rin niya na ipagkasundo natin ang ibang tao, we were saved so that we can reconcile others to God. Amen. At yun ang kailangan nating ginagawa sa pamamagitan ng mensaheng naririnig natin na naisulat ni Apostle Paul. Binabasa din natin ito na gamitin tayo in the ministry of reconciliation na ipakilala natin o ipabatid natin sa mga tao to the world. Sabi nga niya, restoring and reconciling the world to favor with Himself. Kaya po, kung alam lang natin na ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin, nabubuhay sa atin, yon ang kalakasan at kapangyarihan na maipatutuo natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos, lalo tigit ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang kabutihan sa atin. Amen. Huwag po natin itong suluhin. Praise God. Huwag po tayong maging selfish. Share natin ito. Let's share kung ano yung gusto ng Diyos na magagawin niya sa atin. Ang sabi niya nga ni Pablo, ginawa niya tayong kaibigan. Alam niyo, napakahirap po kumanap ng tapat na kaibigan ngayon. Lalo na po sa sitwasyon ng mundo. Kung sino pa yung alam mo na laging kasama mo ng ilang taon, sila pa yung mag-betray sa'yo. Hindi po ba? Kaya wala pong ibang kaibigan. O hindi ko sinasabi mo kayong magkipagkaibigan. Pero don't trust too much na kapag may mga lahat ng oras sila po yung ating malalapitan. Of course, tumutulong naman sila. It's not wrong to have friends. Pero ang pinaka-tapat na kaibigan natin, the best friend that we can have is Jesus. Amen. Lahat ng problema mo pwede mong sabihin sa Kanya. At siya'y mapagkakatiwalaan. Sabihin mo lahat yan sa Kanya. Amen. So, gusto ko lang pong balikan yung ibang verses nito na tayo ay mga ambassadors. Sabi nga dito yung sa ginamit niya sa Tagalog, sugo. I think it's kinatawan. Kinatawan. Ambassador sa Tagalog is kinatawan. Sabi niya dito sa verse 20, gusto ko lang po mag-deal muna tayo dito kasi yung version nito na binasa ko o binabasa ko, itong verse nito sa Passion Translation, yung pong ambassadors, okay. We are the ambassadors of the Anointed One who carry the message of Christ to the world as though God were tenderly pleading or begging with them directly through our lips. So we tenderly plead with you on Christ's behalf, turn back to God, and be reconciled to Him. So, the same verses lamang po binabasa ko. Kaya lang pinapalawak ko lamang po sa ibang mga translation. So, dito po sa Passion Translation, ang nakadiin dito, turn back to God and be reconciled to Him. Amen. So, sabi niya, we tenderly, that as though God, ang Diyos mismo, sabi niya, as God were tenderly pleading, begging with them directly through our lips. So, yung mga ibinabahagi ng Diyos sa atin, yung mga tinatanggap natin mula sa Diyos na mga revelation, mga nagpapahayag siya sa atin na hindi lang natin binabasang Biblia, nararanasan natin ito, ina-apply natin ito sa ating mga buhay, at pagkatapos, may kapangyarihan, may authority tayo. We have the authority to share it through our lips. Amen. Makita nila ito sa buhay natin, and then through our lips, we can share this message. Amen. What is this message? That we need to turn back to God and be reconciled to Him. Amen. So yung ambassador, ito po yung footnotes ng Passion Translation na binasa ko.
To be ambassadors for Christ means that we are His diplomatic agents of the highest rank, sent to represent King Jesus. Wow! Hindi lang it's not just kung ikaw man ay ambassador for the Philippines, no? Na ambassador ng Pilipinas, but ito po, kahit hindi tayo maging ambassador for the Philippines, we are ambassador of Jesus Christ, the King of Kings. Amen. Kaya kailangan mas maingat tayo sa ating mga buhay. Kasi, siyempre, yung ating pagsasalita, yung ating kilos, no? Yung Christian culture, ika nga, yung kingdom culture, I would say, kingdom culture, yung kung anong buhay na naaayon, na naka-align sa karya ng Diyos. We are Christ ambassadors. Kaya alam nyo, magmula po nung tinanggap natin ang Panginoon, na naging representative tayo, naging ambassador tayo ng ating Panginoon, naging bago na ang lahat. Tutusin yung binasa natin, kung babalikan natin, pero ayaw ko na balikan, nabasahin pa dito, kundi yung verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things are gone, are past. Now, things are new. Amen. Bago na, sabi niya. And so, to be ambassadors for Christ means that we are His diplomatic agents of the highest rank, sent to represent King Jesus and authorized to speak on His behalf. We are the voice of heaven sent to earth. The voice of heaven to the earth, invested with royal power through the name of Jesus and authority of His blood. Imagine kung ano ang dala natin, kung ano yung authority natin, mataas pa sa badge ng police. Diba? Mataas pa sa anumang mataas na militar. O sa sino mang pinakamataas na tao ng isang bansa. Sabi niya, we are the voice of heaven to the earth, invested with royal power because of Jesus, through the name of Jesus. Sabi niya, and authority of His blood. So yung blood ni Jesus na pinambayad sa ating kasalanan, now we have that authority of His blood in us. To speak the truth. Alam niyo, naghihintay ang tao. People are just waiting for us. Hello, Christians. And then, ang sabi niya dito, sa verse 21, ulitin ko basahin ulit sa ibang translation. For God made the only one who did not know sin to become sin for us, so that we who did not know righteousness might become the righteousness of God through our union with Him. Ito yung footnotes ng verse na ito. God who, the only one God who no sin. Wala mo siyang kasalanan. Ang Diyos. Nagkatawang tao, bagamat wala siyang kasalanan, namatay siya para sa kasalanan. Para maging kasalanan para sa atin. The God who knows no sin died for us to become sin for us. Hello? Ito yung sabi niya sa verse 20 21. Okay, ito yung footnotes. Itong verse na ito, ang sabi niya, is perhaps the greatest verse in the New Testament to describe our salvation through the sinless Savior. So ito yung, sa lahat ng mga verses, kabuuan ng, ito po yung greatest verse na tinuring ni Paul na sa New Testament na naglalarawan ng ating kaligtasan through the sinless Savior
and His substitutionary death on the cross. Yung substitutionary death niya, na kung saan tinakpan niya yung ating kasalanan, yun po yung ibig sabihin. Naging substitute siya para sa ating mga kasalanan. Amen. Hello? Death on the cross. A wonderful, wow, dito po ako na-amaze. Yung ginawa niya, a wonderful divine exchange took place at the cross. There was a divine exchange nung namatay si Jesus sa krus. All of our sins were left there. Our guilt was removed and forever gone. So ngayon wala na po tayong nararamdamang guilt that sa kasalanan na gawa natin, na pinagsisihan natin nung tayo ay lumapit sa Kanya. It was forever gone. It was removed, yung guilt natin. And we walk away with all of God's righteousness. Every believer today, ito po yung taglay natin. Listen to this. Bawat mananampalataya kay Kristo, every believer today possesses the perfect and complete righteousness of Christ. Wow. We are seen by the Father as righteous as His Son. Woo. Amen. This is our privilege. Ito yung ibinigay na karangalan ng Diyos sa atin. Kung ano ang nakikita niya kay Kristo, sabi niya, we are seen by the Father as righteous as His Son. Imagine. Tapos anong ginagawa po natin sa buhay natin? Where do you spend your time? Minsan, ginugugol na sinasayang lang natin ito sa walang kabuluhang pagiging-involved sa mga bagay dito sa mundo. Being influenced by demonic forces. Samantalang ito tayo. We are seen by the Father as righteous as Jesus. Although minsan, nandun yung nararamdaman natin, lalo na kung nagkasala tayo. You know, the thing is, kung nagkasala man tayo, right away, repent. Right away. Just ask God to forgive you. And the blood of Jesus will continually cleanse you. The moment you repented of it, no more. Wala na ito. Wala nang makikita ang Diyos doon sa ginawa mo. Kaya nga, it is a wonderful divine exchange na nangyari doon sa krus. Why? Ang isang walang kasalanan, naging kasalanan para mamatay sa ating mga kasalanan. At tayo na makasalanan ay pinawalang sala ng Diyos at naging matuwid sa harapan ng Diyos Ama dahil sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. It was a divine exchange that took place at the cross. Ng ating mga kasalanan ay iniwan natin doon sa cross na yun. Amen. Kaya nga, binigyan tayo ng bagong nature ng Diyos. It's a divine nature. Dahil yung human nature natin, yung sinful nature, hindi po yan katanggap-tanggap sa Diyos. Ipinako na yan sa krus. Hello? So that we do not live anymore by our life, but by the life of Jesus. His life living inside us. We have the authority because of the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya there's no reason why hindi po natin magawa yung bagay na katungkulan natin, actually katungkulan po natin. And just to relate to this, hindi ko po alam kung para sa inyo, this is related, pero para sa akin, ito po yung ang gusto kong i-relate na iugnay doon sa nangyari sa akin. Although, hindi po, ayaw ko po itong i-focus sa akin, bagamat sa akin nangyari. But, gusto ko pong ipatutuo, hindi para masabi lamang na
naranasan ko ang bagay na yun. So it was June 4, okay. Alam po ng lahat kung anong nangyari sa akin. Kasi when I was in Canada, in-instruct po ko ng Panginoon na stay lang ako ng 5 months. At kaya pala na kahit ano pa yung kanilang pakiusap na mag-stay pa ako, I told them, hindi pwede kasi the Lord specifically sinabi niya 150 days. That means 5 months lang ako. Lo and behold, pag-uwi ko po dito, after a month, na June 4, ay nagkasakit po. Not really sakit. Pero mamaya makikita po nyo na hindi ito sakit, kundi I believe ito po isang bagay na pinahintulutan ng Diyos para meron siyang ituro sa akin na nung ako po na hospital. First time in my life, the most, kumbaga ito po yung pinaka-ayaw ko na mangyari sa buhay ko, pero God allowed it for me to experience it para marami po siyang itinuro sa akin. Na nag-iwan ito ng isang bagay na lalo na naging malalim sa akin ang kanyang kahirapan, ang kanyang kamatayan doon sa krus na yun. It started last June 4, 2025. Of course, itong taon lang na ito, kami po'y galing sa outreach na meron po kaming inabot na pinag-pray. At pagkatapos, nung pauwi na po kami dahil 2 lugar po yung pinuntahan namin, late na kaming nakauwi. But from the time na pauwi na kami, pagkatapos dun sa unang na pinuntahan namin, na pinag-pray namin, anamdam po ako ng pain in my abdomen. So, I was thinking, unti-unti lang po ito, hindi po masakit masyado, pero it's just a little pain. And so, biglang nailagay sa isip ko, Lord, ito ba yung pain na nung pinag-pray ko, sabi ko na para hindi niya maranasan kasi na-aksidente po siya. Bigla na lang po na ipanalangin ko, then I want to take that pain for her. Not knowing na yung pain na yun nag-continue. So, hanggang sa nakauwi po kami alas 11 na ng gabi nung ako'y matutulog na, gabi na rin kami nakauwi. Nung ako po'y matutulog na, ay mula nung kami nagbiyahe, still the pain is lalo pong nagiging matindi yung pain ko dito sa may abdomen ko. So I was praying, I thought all the while na ito'y mawawala, but then kinabukasan hanggang siguro 4 to 5 days, the pain is lalo pang nagiging excruciating. Alam niyo, pag sinabi kong excruciating, hindi po ako makagalaw, hindi po ako makatayo ng maayo, hindi po ako halos makatayo, and even hindi rin po ako makakain na. So it was really excruciating pain. So, na-emergency po ko, but then hindi po ako nagpa-confine dahil binigyan lang ako ng temporary relief, just to make the story short. So, umuwi ako without confining in the hospital. But then, from June 4 na yun, hanggang June 10, I guess, or June 10, doon na ako talagang na-i-rush na sa ospital para totally na rin pong ma-confine dahil naapektuhan na rin po yung hindi ako makapagdumi for how many days. And then, ang nangyari, dahil for 5 yung pinaka-last day bago ako naras na naitakbo sa hospital ay hindi na po ako makaihi for I think 15 hours. Kaya nung dumating po kami sa hospital, halos puputok na daw yung aking pantog, kaya nabigyan agad ang lunas. Pero yung pagdumi, yung abdomen ko, kaya pala sumasakit kasi hindi po ako makadumi. Hindi po ako constipated na tao, hindi po ako nagpo-constipate. Hindi rin po ako nagka-UTI ever since kasi yung hindi ako makaihi, naapektuhan na yung sa hindi ko pagdumi. So, nililinaw ko lang po ito dahil wala po akong mga sakit na gano'n na UTI or constipated ako, wala akong gano'n. Pero ayaw lumabas ng aking dumi at hindi rin po ako makaihi ng day na yon na yung day na yon na talagang yun na yung talagang kailangan ko nang pumunta sa ospital. And so,
Of course, hindi kahit nasa ospital po ako, mas matindi pa rin ang pain ko. At the same time, hindi ako makakain at hindi na rin ako pinakain dahil hindi nga ako makakapagdumi. So, imagine mo kung gaanong nawala po sa aking timbang ng time na yun na naapektuhan dahil hindi po ko kumakain. And then, sa hospital po, ilang test ang ginawa sa akin. 2 ultrasound, 3 series of X-ray. Alam niyo po, ayaw na ayaw ko yun. Nag-struggle ako dahil I know it's radiation. Dahil lang wala pa rin sila makita kahit paulit-ulit din ang i-ultrasound ako, i-X-ray ako, kaya lalo po akong nag-struggle. Pero, alam po ninyo, kahit na nag-struggle ako, I was asking God. Sabi ko, isa pong bagay ang tinanong ko sa Kanya. Na hindi ko po siya kinu-question. I'm just asking. Kasi pwede ka magtanong without questioning Him. Sabi ko, Lord, bakit kaya halos lahat ng pinagdadaanan ko ay may pain? Physical pain and suffering. Kasi ilang beses na rin po akong dumaan sa ilang halos na ikamatay ko po at ang na stress-related. Kasi po yung trabaho ko po ay stress-related lahat naging karamdaman ko. Dahil una, na-deprive po ako sa tulog. Then, kumisan, yun nga po, yung alam naman natin na kapag pastor ka ay talaga namang, although hindi ka naman dapat na ma-stress, pero dahil nga physically, ay may mga bagay na naging kakulangan din ako. Okay? So, hindi ako sinagot ng Diyos during that time na, bakit kaya, Lord? Sabi ko, lahat ng mga, kasi parang yun yung malaking nakaka-apekto sa atin pag may sakit ka, di ba? Hindi ka makagalaw. Talagang hindi po ako makagalaw. So, bakit kaya, Lord, lahat ng mga nangyayari sa akin is physically ay may pain and suffering, sabi ko. Then, yun nga po, sa ilang araw akong nasa ospital, hindi nila agad na nalaman kung ano yung aking sakit sa abdomen, bakit hindi ako makadumi. At nakita naman po nila na lahat ng vital organ ko ay okay. Low sugar man ako at low sodium pa ako, kaya saan ang sakit ko? Hindi naman ako sumusobra sa sugar, low pa nga ako, even sa sodium. So, it's a rare case, ang sabi nila na hindi nila matumbok. So, and then po, bigla ko pong naalala during that time, because of the pain, ito yung tinuro din ni Lord sa akin. Many years ago, almost 20 years na siguro yun, binalik ni Lord sa akin yung nangyari na yun. Na nandun po ako bumisita sa ospital. At doon po sa ospital, yung may sakit, halos umiiyak, 5 days na hindi nagdudumi. So sinabi ng asawa niya sa akin na masakit na ang kanyang nararamdaman dahil hindi siya makadumi. Then, sabi niya, dahil marami pong mga pasyente yung pinuntahan ko, na bisita ko na may sakit, na pinag-pray ko. But then, yung katabi po niya, na nasabi niya na masakit ang kanyang nararamdaman. So, pinag-pray ko po siya, 5 days na hindi nagdudumi. Pagka-pray ko po sa kanya, pagtalikod ko, nagdumi siya. Pinaalala ni Lord yun sa akin. Sabi ko, Lord, oo nga pala, bakit? May pinag-pray ako, 5 days na hindi nagdudumi, pero bigla na lang at that time, pagkatapos mag-pray, lumabas yung dumi. Ang sabi niya sa akin, nag-pray ka lang, pero hindi mo alam at hindi mo naramdaman yung kanyang pain. Now, I want you to feel His pain. Alam niyo, hindi po ako nakakito. After how many years, binalikan ako ng Diyos. Madaling mag-pray, ang sabi niya, dahil siya naman ang magpapagaling. Pero yung malaman mo at maramdaman mo,
kung ano ang nararamdaman ng mga taong nasa ospital, na may sakit, dumadaing, umiiyak. Yan ang gusto kong makita mo. Nagkaroon po ako ng mas malalim na compassion sa mga may sakit. Habang during the night time, gusto ko lumabas, bubuksan ko po yung pinto, titingnan ko yung mga nagbabantay, yung mga naka-duty. Gusto ko na silang kausapin. Kaya lang, yung pong dextrose ko nakasabit, hindi po ako makalakad na malayo yung dextrose ko. Gusto ko nang puntahan yung mga naka-duty. Pero yung mga pumapasok, praise God, sabi ko kay Lord, may purpose ka. Hindi lang ako nandito sa ospital na ito. Mayroong kang layunin. Alam ko, hindi lang isang layunin ito, kundi mayroong kang ibibigay ng mga kaluluwa na masishare ko. Although, dahil hindi po nila madetect kung ano yung sakit ko sa abdomen ko, nilagyan po ako ng, what's that, yung nilabas dito para, kasi naging bloated po ang tiyan ko dahil hindi ako makadumi. Nilagyan nila ako ng tubo, maliit na tubo, from my nose hanggang dito sa abdomen ko at kumakaskas po siya dito na masakit. Kaya hindi po ako halos makapagsalita. Nahihirapan po ako magsalita, masakit pag nagsalita ko. And yet, nung pinakita ni Lord sa akin yung mga pumapasok na nurses, yung pong mga medical medtech, no? Yung mga medtech na nag-practice doon, ay kinausap ko po sila. And glory to God. Isang nurse at 2 medtech ang tumanggap sa kanya. At kaya sabi ko, Lord, di baling may sakit ako, di baling nandito ako. Basta na-share ko yung salita mo at tumanggap sila. Hello, yung pong isa, umiiyak pa siya. So, sa kabila po ng matindi pa rin, hindi po nawawala. Sabi ko nga, from June 4 to June 16, I was in pain, excruciating pain. Hanggang 17, nung okay na po, 17 pa lang ako na-discharge. So, yun nga po, finally, dahil hindi nila makuha sa ultrasound at sa mga x-rays, finally, I was scheduled na bigyan ako na mag-undergo ako ng CT scan. So, at dito po nakita ko, while kasi nga, yung iba, narinig ko yung kanilang patutuo, na nung na-CT scan sila, natatakot silang ipasok doon sa loob ng machine para yung aparatos doon sa machine na yun yung makakita kung ano yung nasa loob ng aking kung ano yung nangyayari sa abdomen ko. Bakit ayaw lumabas ng dumi that causes my pain? Nung ako po'y pinadala na, kasi mayroon akong dextrose, kaya naka-wheelchair po ako, I felt so peaceful. Sabi ko, Lord, hindi ko pa, first time ko ma-CT scan yung iba, sabi nila natatakot daw sila, but in my heart, in my mind, habang papunta po ako doon sa room na yun, mayroon akong kapayapaan sa Diyos. Knowing God is in me, na nagkakos ng peace sa akin instead of fear. And bago nila gawin sa akin yung paano ako ipasok doon, binigyan po ako ng instruction. Sinabihan po ako na makinig ako sa instruction kapag ipinasok na ako doon. Okay? So, it took few minutes before nila ipasok yung movable table na kinahihigaan ko po doon sa may CT scan. At ang sabi sa akin, kapag pumasok ka na, maririnig mo yung salitang breathe in
Then, inhale. Kapag narinig mo yung salita ng breathe, mag-exhale ka, sabi nila. So, I have to listen. Breathe in, inhale. Breathe, exhale. So, iniwan muna po nila ako bago nila ako binasok doon. Naghintay ng few minutes. And while waiting, ang sabi ko kay Lord, Lord, breathe in me your life. Breathe in me. Breathe in me your spirit, sabi ko. Bago yung marinig ko yung breathe in, breathe. Sabi ko, breathe in me. Kaya lalo po akong parang, sabi ko, ikaw ang nasa loob ko na makita, dadaan dito sa aparato, dito sa masina ito para makita ng aparatos na yun na gagawa doon sa machine na yun, ang sabi ko. So, of course, while still waiting, bago nila ako ipasok sa loob ng CT scan, I was lying in that movable table. So, yung kisame is salamin siya at may design na nature. I was looking, and while I was looking, nararamdaman ko yung the Lord spoke to me about the last days. Yung last days about yung the reign of Antichrist, na kung saan yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 17 or 17 verse 13, I think in 13, chapter 13, Revelation 13, 17, ang sabi niya na walang makakabili, wala rin makakapagbenta, nobody can buy, nobody can sell without the mark of the beast. So, ibig sabihin nun, yung panahon na yon na darating, pinaramdam ng Diyos sa akin. Bagamat hindi po tayo para doon sa araw na yon, okay? Kasi nga po, those are the foolish virgins na maiiwan sa pagdating ng ating Panginoon, the foolish virgins sa Matthew 25. Then we know we must be among the wise virgins, the 5 wise virgins. Okay? So kung wise virgin po tayo, hindi tayo maiiwan during the reign of the Antichrist. Although nagkakaroon na po ng matinding kahirapan ngayon, papasok na po tayo sa mas matinding kahirapan, the Great Tribulation. So ngayon, ay pinaalala po niya sa akin dahil na kung wala kang barka ng Antikristo, anything, you cannot have anything, any dealing, business man yan, bibili ka man, magbebenta ka man, magpapahospital ka man, magtatrabaho ka man, without the mark, you cannot work. Without the mark, you cannot go to school. Without the mark, you cannot be accepted or admitted to the hospitals. Pero ang kapalit, yung kaluluwa ng tao kapag nagpatatak siya. Kaya make sure hindi po kayo maiiwan. Don't be among the 5 foolish virgins. Hello? Kaya nagsusumikap tayo sa buhay ni Kristo. So ngayon, when I was thinking, sabi ko, Lord, halos ayaw kong ma-hospital. At ayaw ko rin dumaan dito sa mga machines na ito. Yung x-ray, yung ultrasound, now this one, CT scan. Sabi ko, pero bakit ako napilitan? Bakit ako nandito ngayon? Sabi ko, hindi ko, I'm not trying to question God. But then, bakit kaya? Yan ang point ko. Then the Lord told me, sabi niya, hindi mahirap, hindi ganun kadali na kapag dumating na ang oras na yon sa mga tao, kung tatanggapin nila o hindi yung marka ng Antichrist because of the pain. Ako nga, wala pa yung mark of the beast. I mean, wala pa yung ganitong kailangan na itataka na ng Antichrist. Pag nangyari na yung pagpapatupad ng one world government, pag nangyari na po yun, wala pa.
At alam mo, sabi ni Lord, kaya ako pinahintulutan ngayon pa lang, ngayon lang. Habang wala yun para, just for you to know how hard and how difficult it is for people to decide kung buhay na nila ang nakataya. Imagine. Kasi yung iba, magpapatatak dahil sa asawa nila. Ang iba magpapatatak dahil sa mga anak nila, dahil mamamatay na sa gutom. Pero may solusyon dyan. Huwag tayo maiwan. Huwag tayo maiwan. Hello? Masama tayo sa unang pagbangon mula sa mga patay. Kaya ang pinaranas na ng Diyos sa akin, sabi niya, for you to know and understand, ganun kahirap gumawa ng desisyon. Ako, it took a while for me. Bago ko, yun na pumayag na rin ako ma-hospital. Yun ang kanyang sinabi. He allowed it for me to undergo the pain at maramdaman ko kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng mga taong nasa hospital. Sabi ko nga sa kanya, Lord, ayaw ko kung ang patutuo ko lang nasasabihin ko, I was in pain, nagkaroon ako ng na-hospital ako, I was in pain, then may isang tao, ako rin na-hospital, ayaw ko ng ganun, sabi ko. Hindi lang yung to share or pag-usapan na na-hospital ka, na-hospital din siya, the same. No, sabi ko, Lord, ayaw ko po, may gusto akong makuha mula sa'yo. I want to know something from you. I want this thing to have a purpose for you to allow me to be in this hospital, sabi ko. At yun nga po, marami siyang tinuro sa akin. Kung gaano kahirap ang end times. Kung gaano kahirap ang Great Tribulation. Although hindi na natin dapat maranasan yun. Kaya nga, sabi ko nga ang solusyon, ipabuhay natin si Kristo. Tayo ang kasagutan sa kadilimang nangyayari ngayon sa mundo ito. We need to show the light of the life of God in us. Kaya nga, sabi niya, sa halip na yung sakit ang maramdaman ko, although nandun pa rin yung pain ko, I thank God for it. Salamat, Lord. Dinala mo ko dito. Para yung pandaman ng mga tao maramdaman ko. Kung gaano sila naghihirap sa ganitong sitwasyon, sabi ko. Yung isip at kalooban nila sa mga taong nakakaranas ng pagpili o dadanas ng pagpili without accepting the mark. Piliin mo mamatay, kahit hindi mo na kaya yung sakit mo, then death. Ang pipiliin mo, pero alam nyo, ligtas tayo. Kahit namatay ang ating katawang physical, our soul will be safe. Hindi madali para sa tao kapag buhay ang nakasalalay. Kapag may sakit, gagawin lahat. Siguro, sige, tanggapin ko na. Sasabihin ng mga tao, para lang ako gumaling. But that is temporary healing sa physical. Do you think you could resist the mark of the beast? Kahit sabihin na natin, ay, hindi na lang ako magpapatatak. Oh no, hindi po ganun ang kaaway. Sudden siya. Kahit hindi naman ibig sabihin, pag ayaw ko, okay, goodbye, ganun lang. No. Kailangan mong pumili at hindi ganun kadali na pagpili. The enemy will give you the hard time. And God made me realize how hard it is to survive in those days. Kung hindi tayo ganap na naihanda sa panahon ito, doon sa darating na panahon. Ngayon ang paghahanda para sa darating na oras na yon na hindi tayo makasama. Ang paghahanda, si Kristo ang ipabuhay natin. So, finally, nakita po sa CT scan, wala akong sakit, walang bukol, walang anumang nakita sa aking intestine, kundi nag-twist. Nag-twist pa lang ang intestine ko, kaya nabara ang dumi sa loob na kailangan pa nila itong ayusin
through colonoscopy. Kaya from CT scan, hindi po natapos doon, nakusap sila sa akin sa CT scan. Of course, ito na ngayon, sa colonoscopy naman ako. Nung bago po nila ako kinolonoscopy, bago ako nag-colonoscopy, ay doon sinagot ni Lord ang tanong ko sa Kanya. Na Lord, bakit kaya halos lahat ng pinagdadaanan ko ay physical pain and suffering? Now, alam niyo po, sabi niya sa akin kasi habang naghihintay ako, I was talking to him and now, yung ilang araw na tanong ko sa Kanya, dito niya ako sinagot ang sabi niya sa akin. Actually, yung sabi ko, bakit kaya yung suffering ko physically, sabi ko. But then ang sabi niya, you know what, Cecil? It is not about your suffering, but my suffering. Doon po ako, walang naisagot na sa Kanya. Ang sabi ko, Lord, masyado kung tutuusin, sabi ko, tinatanong kita, why suffering? Why physical suffering? And yet, ngayon, dinadala mo ko sa suffering mo. Then, nung ako po'y kinolonoscopy, binigyan pa na nila ako ng anesthesia. At doon ko rin naisip, kasi para hindi ko siguro maramdaman yung sakit, kaya binigyan. Hindi ko man naramdaman kasi pinatulog po ako hanggang natapos na yung colonoscopy, nilabas na ako doon sa room na yun, tapos na pala at doon na ako nagdumi. Na-cleanse na yung intestine ko, na nawala na, doon na nawala yung lahat ng pain. At doon sinagot ng Diyos yung aking katanungan sa Kanya nung time na yun, na inalis na niya yung mga pain ko, yung excruciating po sa pain ko. At naiyak ako dahil sabi ko, Lord, napaka-unfair ko naman sa'yo. Binigyan ako ng anesthesia, samantalang ikaw, wala mang comfort, walang anumang anesthesia yung pinagdaanan mo. Nasugatan ka dahil pinaghampas-hampas ang likod mo, tinatigo. Halos tumilagsik ang kanyang laman. Halos tumitaw na yung kanyang internal organ dahil sa likod niya na nawakwak. Ako, konting bagay lang na pinagdaanan ko, binigyan pa ako ng anesthesia. I felt na naging unfair ako sa kanya. Sabi niya, ganyan ang nais ko na maramdaman mo. Sabi niya, at malaman mo, it's not your suffering, but my suffering. So dahil na nawala na yung sakit, the next day na-discharge ako, yung pain, sabi ko nga, from June 4 until June 16, na nagpe-pain ako. Although mahaba po yan, ito pa rin ang sinabi ni Lord sa akin, kung tutusin mo, excruciating pain, 16, 4, 12 days. 12 days akong in pain. Kaya nangyari dahil nalagyan ako ng tubo dito dahil naalis na rin agad, naalis nila yon, hindi naman agad naalis pero inalis na rin nila before colonoscopy, is naghihina po ako for how many days na hindi ako kumakain. At kahit nung wala na, nakalabas na po ko ng hospital, wala pa rin po akong ganang kumain. So talagang nanghina ako. Kaya one time nung umakyat po ko dyan sa may hagdanan na yan, ay okay, tinitingnan ko po yung, kasi ayaw ko may makalimutan po ko, sinulat ko, bagaman, totoo po ito, hindi po scripted lang na. Ito po ito, totoong nangyari sa akin. Wala pong gumawa ng script ko, ako pong gumawa at naranasan ko po ito. Kaya I'm telling the truth. Okay? Scripted kasi. Baka sabihin nyo, ayaw ko lamang kung may malampasan ako. Kasi importante, it has something to do with Him. Sa Kanya.
beyond that pain, kapag ayaw kong maranasan ng ma-hospital, there is something na gusto niya ipatutuo ko ngayon. Kaya nga nung after ko nga lumabas sa hospital, it was still June then, nung ako'y pakyat sa stairs, mayroon pang bakas ng pain at medyo mabagal po akong umakyat. Nagsalita uli si Lord sa akin. Naalala ko na naman ang mga hirap niya na pinagdaanan. Na halos nahirapan akong umakyat sa hagdanan. Pero pinaalala niya sa akin, pinaalala niya sa akin, ako palang nagsabi sa kanya, sabi ko, abang nahirapan akong umakyat sa hagdanan dahil meron naman akong pain dito doon sa sinaksak nila dito sa tumaan sa throat ko. Sabi ko sa kanya, abang hirap akong umakyat sa hagdanan, ikaw tiniis mo lahat. Sabi ko, binata mo ang hirap para sa akin at para sa buong mundo. Binata niya ng matagal na hindi man lang umimik hanggang hindi siya umimik hanggang kamatayan. Samantalang ako napaka-iksi yung lakad ko, medyo hirap ako, pero siya tiniis niya. Walang imik. Tiniis niya lahat ng pasakit alang-alang sa atin. Minsan, I got teary-eyed when I was there in my room. Nag-aaral po ako, nakaupo. I was teary-eyed when he spoke to me. Na pinaalala niya sa akin binalik lang niya yung pain ko na yun doon sa abdomen ko. Sabi niya, yung dinanas kong pain para sa iyo, ay yung dinanas kong pain, isa lang yan sa pain na dinanas ko. Ang kinuha kong pain, ang pain ng buong mundo, yung sakit nila. Hindi lang pain ng sakit, kundi yung pain ng kasalanan. Isa lang sa iyo, sabi niya, ako, lahat. Wala akong hindi ibinilang, wala akong hindi kinuha na pain. Lahat ng pain, kinuha ko, ang sabi niya. Kaya, ipinatotoo ko po ito, hindi para lang may i-share ako na galing ako doon sa ospital na yun. Hindi po. Lahat ng proseso na pinagdaanan ko, nangungusap siya sa akin. He keeps on speaking to me about his suffering, not my suffering. At in relation dito sa nangyayari sa mundo, di ba ang sabi ko last Sunday, ay hingin natin sa Diyos ang ating bansa. Sa Psalms 2 verses 1 and 8 to 1, why do the nations assemble with commotion, uproar, and confusion of voices? And why do the people imagine an empty scheme? Then verse 8, ask of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the uttermost parts of the earth as your inheritance. Alam niyo, nagkakagulo po sa ating bansa. At kung makikita lang din natin, marami ding gulo sa buong mundo. At particular lamang po ako ngayon sa ating bansa. Why nations are in uproar? They assemble and with commotion and confusion of voices. And why do the people imagine an empty scheme? Bakit sila lumalaban? Actually, ang kinakalaban nila dito ang Diyos. They are in uproar. Nations are in uproar. Pero yung binasa natin, alam nyo, yung suffering ng ating Panginoon, yun ang dahilan. It is for the nations. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Sabi niya, ask of me. So, patuloy po natin hingin sa Diyos. Hingin mo sa akin ang mga bansang, sabi niya. And one of the nations na hilingin natin sa Diyos ay ang ating bansa. Philippines is our inheritance. It is our possession. Ang sabi niya, as your inheritance, and the uttermost parts of the earth
as your possession. God is after nations. Kaya nangyayari, bagamat nangyayari po mga gulong ito, still, God's heart is for the nation. Samantalang ang mga tao ay nagpapakita ng patuloy na rejection sa Kanya, ng complete rejection of God. Yung iba hindi sila naniniwala sa Diyos, still God loves them. At tayo bilang mga sinugo ng Diyos, ambassador ng Diyos, we are commanded to ask for the nations. At ang walang pagbabagong pangako ng Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo, si Jesus po, ang Ama ang nagsasabi kay Jesus dito, ask of me. The Father told Jesus, ask of me. Sabi niya, and I will give you the nations as your inheritance. But then, we are an extension of Jesus. An extended body of Jesus. Kasama tayo kay Jesus. Kaya tayo din, we will ask of the nations and we will ask of the Philippines for the Lord. Amen. He will surely give us the Philippines to be healed at lahat ng kasamaan ay i-uproot ng Diyos sa ating bansa. Ma-uproot lahat ng ugat na ito. Kailangan ang pagbunot dito ay ang ugat ng kasalanan. At yan ay ang puso ng tao na kailangang mabago. Gusto ko pong basahin dito para ma-remind, just, okay, bear with me, dito po sa Isaiah. This is our God. Isaiah 53. Bear with me kung mahabaan po na lampas na po tayo sa oras, pero napaka-refreshing po ng verse na ito, ng mga verses na ito sa Isaiah. Okay. Isaiah 53. Sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ng Diyos na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Ang tinutukoy po niya dito si Jesus. Nung siya'y ipinapako na sa krus, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Ang ibig sabihin, hindi po siya halos makilala ang kanyang mukha. There's no beauty in Him. Sabi niya, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Nung siya'y pinako, kinuha niya lahat ito. Subalit kinakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay pinugbog dahil sa ating kasalanan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatandang palayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y huliin at natulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan.
Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y nabubuhay siya ng matagal. Mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis, ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Hallelujah. Hallelujah. Dahil dito siya'y aking patawalan, kasama ng mga dakila at mga makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. What a wonderful God we have. Pinatay niya para sa atin. Tayo ngayon ang tatanggap ng karangalan doon sa parusang tinanggap niya. Kapatawaran sa ating mga kasalanan, kagalingan sa ating mga karamdaman. At ngayon, inihiling niya na tayo ay lumakad na kasama niya. Tayo mo lahat ngayon ay tumayo. Hallelujah. You did it all for us. Panginoon, wala pong bagay na hindi mo ibinigay sa amin. Walang bagay na hindi mo ginawa para sa amin. Ang pinakahuli na ginawa mo ay ialay mo ang iyong sarili. At doon dumanak ang iyong dugo. Ang dugong banal. Ang dugong makapangyarihan na magpatawad ng aming mga kasalanan. Upang kami matubos. Upang kami, O Diyos, ay may pagkasundo sa Ama. What a great reconciliation that you have done for us. Wala man kaming karapatan sa kaligtasan namin. Dahil sa kasalanan namin, ikaw ay namako sa krus. But then, Lord, dahil sa ginawa mo kami tinanggap ng Ama, at kami ngayon ay nagkikita na matuwid dahil sa iyo, hindi dahil sa aming sariling katuwiran. O Diyos, pagkita mo nawa sa amin ang patuloy na kagalakan sa puso namin na napakadakila ng ginawa mo. At bilang pasasalamat, Panginoon, gawin namin ang mga bagay na pinag-uutos mo sa amin. Pagkatapos na kami magkipagkasundo sa iyo at naipagkasundo mo kami sa Ama, gamitin mo kami, Panginoon, na may pagkasundo ang tao sa iyo. Panginoon, nakikita mo rin ang nangyayari sa aming bansa na ngayon ay dumadanas ng matinding
kaguluhan. Naniniwala po kami, ikaw ay darating upang ang kaguluhan ito ay tapusin. Panginoon, kikilos ka that there will be a divine intervention in our country. We pray for divine intervention. Panginoon, hindi kami pwedeng maging kampante pagkatapos ng mga bagyong dumaan. Dahil nananatili pa rin ang pagyanig na ginagawa mo sa aming bansa. And we cannot help to be complacent. We cannot afford to be just doing nothing and be complacent. Kung kaya't nais po namin magipaglaban sa panalangin. Yes, Lord. O amang Diyos, walang anumang pwersa o lakas, hindi sa armas, hindi sa anumang kapangyarihan at katalinuhan ng tao, Oh, Diyos. na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kalutasan. It is you, O God. At kami na mga nakakilala sa iyo, kami na nagtataglay ng iyong Espiritu, ay lumabas mula sa amin ang liwanag upang ang nag-iiwan sa aming bansa ay maliwanagan ang liwanag ni Kristo. And we pray, we ask for our nation ng kaligtasan para sa aming bansa, ang kagatingan sa mga karamdaman ng aming bansa, ang sakit ng kasalanan. May cancer ang aming bansa, O Diyos. Higit pa sa cancer, ang sakit ng aming bansa na kailangan ng isang manggagamot. At ikaw, Yesu Kristo, ang siyang manggagamot. Ipatong mo yung kamay sa aming bansa. Lord, speak to the Filipinos. Speak to your people to humble themselves, to repent of our sins. This is the time to repent and turn away for our sins, O Lord. Tulungan mo kami na magbago. Patuloy ang aming panalangin, Panginoon. Hindi kami titigil. Nagpapakumbaba kami. We repent of the sins of our country. We repent of the sin of corruption. We repent of the sins of lawlessness, immorality, lying, greediness. Iramasyanda. Ask for power. Yes, Lord. Iramasyanda. Idolatry. Witchcraft. Oh, Ramasyanda. Patawarin mo ang bansa namin, O Diyos. Patuloy kami tutulog sa iyo. Iiyak sa iyong kahalan, O Diyos. At pakinggan mo ang aming panalangin. Pagalingin mo ang aming bansa. Kami tumalikod and we believe there is a revival that is to come in our country. We pray for revival for the lost souls in our country, O God. We look forward for this revival, Father. Dahil alam namin, Panginoon, ito ang panahon na ang tao ay lalapit sa iyo. Yes, oh God. Hindi kami makakatakbo sa anumang lugar dahil wala pong safe na lugar. The only safe place is to be in the presence of God. To be in the hands of God. Kaya narito, Panginoon, ang aming mga buhay. Nasa iyo kami. We are in Christ. Salamat po, Diyos. At kami po'y naniniwala. Meron kang magandang gagawin sa bansa namin. That it will be a great nation sa kabila ng mga pang-aalimusta, sa kabila ng mga bagay na hindi magandang nangyayari sa aming bansa. Sa mga katiwalian, sa mga pandarayang ito, magiging dakila pa rin ang bansang Pilipinas. Salamat o Diyos, at ang kapurihan ay sa iyo. Karangalan, pagsamba, sa iyo namin ibinabalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God.